Hello guys! In today's video, tayo po ay mag-update kay Bailey. Si Bailey po yan. Yan si Bailey, ang aming pregnant dog. So, next week po ay due date na niya. So, this week ay paliliguan ko na po siya para next week hindi na siya ma-stress. So, iiwas natin siya sa stress kasi baka nga mapaanak nang wala sa oras. So ito si Bailey, relax na relax po siya at paliliguan po natin siya in this video para naman kahit papano maginhawaan ang kanyang pakiramdam dahil alam naman natin ang mga buntis, init na init ang katawan. So iingatan lang natin ang kanyang pagligo. Kailangan extra careful para hindi siya madulas. So parang tao rin, hindi siya pwedeng nadudulas or kung ano mang makakasama para sa isang nagbubuntis na dog. So yung mga galaw niya is kailangan na kontrolado sa madaling salita. So ito na, magsisimula na po tayo sa ating pagpapaligo kay Bailey. Yan, inaalalayan nating maigi para safe ang kanyang pagpapaligo, hindi siya madulas at hindi masyadong ma-stress. So syempre babasahin natin yung katawan niya unti-unti, yung way na hindi siya nagugulat. So unti-unti natin siyang babasahin. Yan, pwede mong simulan sa paa para parang tao rin, hindi mabigla, kumbaga. Lalo ngayon yung condition niya is buntis, possible ma-stress, baka makasama. So kailangan na careful talaga. Yan, binabasa na po natin siya all over her body, sa kanyang neck. So ang una natin sa shampoohin ay yung kanyang bandang neck. So meron pa rin kasi silang paisa-isang tick. So we try naman our best para makuha pa isa-isa yung mga tick nila. Kaso makukulit, talagang meron pa rin. So yung shampoo na yan ay pang tick and flea yan. So yan, una kong nilagyan is yung kanyang batok papunta sa kanyang leeg. So yung palibot niyan, palibot ng batok at leeg. Para kung sakaling kasi yan yung dadaanan ng tick para makapunta dun sa ulo kung sakaling gusto nilang tumakas. So yan, unahin natin yan para wala na silang pupuntahan. So kasi pagka yan ay nalagyan mo na, na-coat mo na ng shampoo, syempre ipe-prevent na nilang umakyat dyan. So wala na silang matataguan. So yan ang pinakauna kong shampoo sa kanila kapag pinaliliguan ko sila. So yung pagpapaligo ko sa kanila, syempre once a month. Kasi nandito lang naman sila sa loob ng bahay. So hindi bihira rin sila makapag-walking. Ang ginagawa ko na lang, hinahayaan ko sila mag-gala-gala dito sa loob ng bahay para kahit papano gumagalaw pa rin sila. Kasi nga medyo busy ang buhay, kaya yung walking nila is medyo hindi na gagawa. So sa madaling salita, hindi sila ganun kadumi. So kailangan lang nila mapreskuhan. Yun, mapreskuhan para kahit papaano, syempre ang init din ng panahon, 'di ba? Sabi nga nila once a week kung mainit, pero okay lang naman na nakakaano naman kahit papaano nagiginhawaan naman sila kasi hindi naman sila katulad ng ibang aso na talagang gumagala sa paligid na sobrang dumi. So hindi rin naman kasi maganda sa aso yung laging pinaliliguan. So nakakasama sa kanila yon. Pwede mo rin naman silang para mapreskuhan yung basang bimpo, ganun, para ilagay mo sa mga kilikili nila, yung mga part na naiinitan, kung talagang hindi mo sila mapapaliguan. So kasi nga ang katawan nila hindi naman design para paliguan palagi. Baka nga mag-cause pa yun ng sakit sa kanila.
So, kaya ang paligo ko is once a month or pagka sinwerte, twice a month. Yun. So, hindi ko na maintain yung once a week kasi nga medyo mahirap. Marami rin po tayong ginagawa. So, medyo pagdating sa pagpapaligo is once a month or twice a month ang aking talagang nasusunod, kumbaga. So, yan halos buong katawan niya is nalagyan na natin ng shampoo. Siyempre, yung mga pores, yung mga kilikili, singit. Sometimes, nandun yung mga tick. Nakakagat sila dun. So, pag nilagyan mo ng shampoo yun na pang tick, baka possible mamatay. So, napapansin ko lang pagka sinampo ko sila ng ganito, medyo may mga talagang umaalis sa katawan nila. Na siguro, nalalason, ganyan. So, effective din itong shampoo na to. Kanya lang talagang may natitira. Kasi nga, hindi ko nasusunod yung once a week. Kaya siguro bumabalik. Pero yung paglinis ng kanilang mga beddings, kailangan din lagi ring nililinis yun. So, yun, medyo nasusunod natin yun. Yun lang yung sa pagpapaligo talaga ang medyo nahihirapan ako. Kasi nga 4 yan. 4 silang paliliguan ko. So, medyo malaking trabaho. Yan. So, yan. Ibababad po natin yan ng 5 minutes para manuot yung shampoo sa kanyang coat. Kailangan hanggang sa mga balat. So, pwede mong i-massage sa kanyang fur yung shampoo para talaga manuot sa mga balat. So, ma-absorb ng skin niya talaga yung gamot na galing doon sa shampoo. Pero i-avoid natin mapunta sa mata, sa bibig. So, careful tayo doon kasi syempre toxic yan para sa kanila. So, avoid lang natin sa ganon. So, parang tao rin, nahihilam din sila, malalason din sila, ganyan. Baka mag-cause ng intestinal, mga poisoning, ganon. Kaya careful na lang, tapos syempre, banlawan natin maigi. So, si Bailey, napakadali lang paliguan. Walang kahirap-hirap. Lalo ngayon, buntis siya, medyo talagang mas mabagal yung kanyang galaw. So, mas ma-handle mo siya ng maigi. Pero, kailangan lang extra careful kasi nga, buntis. So, confirm nga pala talaga na siya ay buntis. Kasi, one day, nakita ko may sumisipa sa kanyang tiyan. So, akala ko, sabi ko nga, sana false pregnancy lang. Pero, ito na, totoo na. Nakikita ko na yung pag-kick ng mga puppies sa tiyan niya. So, 100% sure na tayo na talagang buntis si Bailey. So, ayan na ang kanyang shampoo. Pinapahintay na lang natin na manuot. For 5 minutes po yan. Para talagang yung kung meron mga alaga siya dyan na paisa-isa, mamatay. So, ayan na, babanlawan na po natin siya. After 5 minutes, nakaka 5 minutes na po tayo. So, sa mga dog owner dyan, ito po ay isang tip para talaga na makaiwas sa mga kuto, mga tick na ganyan, once a week po ang paligo sa mga dogs. So, ito si Bailey, medyo talaga, ingat lang talaga. So, behave naman siya paliguan, kaya okay lang. Medyo kinukulang lang talaga sa oras, kaya hindi natin nasusunod yung ganong schedule. Siyempre, ako lang din naman lahat. So, medyo mahina ang kalaban, kumbaga. So, kung ano lang yung kaya natin, yun lang yung ating nai-apply para sa ating mga alaga. At least, kahit papano, di ba? Compare naman sa ibang dogs, talagang
kung sa pag-aalaga lang, lamang naman sila talaga sa ibang dogs. So, for now, ganyan lang. Ganyan lang yung aming routine. Once a month or twice a month. So, ganun lang kasimple. Massage para matanggal yung mga sabon. So, parang nire-rinse mo siyang maigi para kasi pag may natira dyan, possible ilik nila. So, mapopoison sila. Saka habang pinaliliguan nyo sila, syempre sasawayin nyo, baka nililik nila yung shampoo. Sa dami ng malilik nila, baka sama. So, babantayan nyo pa rin, supervision pa rin, na wag nila ilik yung shampoo na nasa katawan nila kasi mahilig yan sila magdila-dila. So medyo ayaw niya nang nababasa yung ulo, medyo nai-stress na si Bailey. Syempre kailangan pa rin natin banlawan yung ulo dahil may shampoo nga yun. So yan yung nakakapagpa-stress sa kanya, yung pag sa ulo na. Meron talagang aso na ganyan na kapag pagdating sa ulo nai-stress. So yan, i-avoid na lang natin. So, yan, medyo stress na siya, kaya inaalalayan ko na lang kung paano ko siya mababanlawan. Yan, nakikita mo, nag-shake. Yan, isa yan sa pagre-release ng stress. So, yan na ang ating nai-stress ng dog, kaya kinakalmahan ko lang, unti-unti ko lang siyang binabanlawan para, syempre, to prevent, super stress na situation. Yan, tignan mo siya, ang taba na niya, ang laki na ng tiyan. Medyo mukha na siyang baka. Sa itsura niya kasi, ang lalaki pa ng mga dodo. Yan. Ang ganda nga ng niya . So, medyo nahirapan ako dyan kasi nga palakad-lakad siya. Ina-avoid nating ma-stress. Dati yan, nakakatayo siya pagka binabanlawan ko. Yan, ngayon hindi siya makatayo. Yan, hanggang ganyan lang. Kasi nga sa sobrang bigat ng tiyan niya, so nahihirapan siyang tumayo. So yan, gagawin na lang natin ang kahit anong paraan na para mabanlawan man lang siya ng maayos. So yan, tapos na nga. Nabanlawan na natin ang ating buntis na aso. So, sa mga nagtatanong po dyan kung pwede bang paliguan ng buntis na aso, pwede po. So, mag-research din po tayo para at least kahit paano meron tayong konting kaalaman. Parang ako po, nagre-research ako ng mga ganyan kasi nga, kailangan. So, ayan na. Medyo na-stress ang baby natin, kaya it's time for her to feed. Pakainin natin si buntis kasi oras na rin ang kanyang kain. So, 3 times a day na po siya kumakain. So, dinadagdagan ko na rin yung amount ng kanyang pagkain. Pero, hindi naman siya ganun karami kasi nga, baka, sometimes kasi dinagdagan ko, nasuka naman siya. So, kinakalculate ko lang din yung kakayanan ng kanyang tummy. Sabi nila, kung mahahati mo raw sa 5 frequent meals, mas okay. So, hindi siya ganun kararami. Yung konti-konti lang ba? Para nakakaano siya ng maayos. Sometimes kasi parang nahihirapan siya i-digest pagka yung malalaking portion. Pero kung maliliit na portion mo siyang gagawin, carry niya. Kasi nga may mga doggies siya, puppy siya sa tiyan. So, nahihirapan siya. So, ang pakain dapat nga raw mga hatiin mo sa 5. Oo, kaya dadating pa sa point na yung pag manganganak na siya, hindi na rin siya kakain. So, kailangan alam mo lang yun. So, aware ka lang na may time na hindi na siya kakain. Yun yung sign na manganganak na raw ang pregnant puppy. So, siya naman, si Bailey, medyo magana pa naman siya sa mga panahong to. So, ayan na siya, nakatapos na siyang kumain. At, maglilinis-linis lang yan ng mga ng mga paw. After nila kumain, yan, naglilik-lik sila ng paw nila, parang naglilinis sila, ganyan. So, after nyan, susunod ko na rin paliguan yung mga 3 makukulit. Sabay-sabay ko na silang paliliguan.
Sa totoo lang, medyo wala talaga akong, hindi talaga ako prepared sa mga kaganapang ito. Kaya I try my best na lang na mairaos ang ganitong sitwasyon. So wala pa kaming plano kung anong gagawin sa mga puppies. Siguro yung iba ipapamigay sa mga talagang masisiguro naming na maaalagaan ng maigi. So ito na nga, marunong magbukas yan ng pinto si Bailey. Sa lahat ng dogs namin, yan ang marunong magbukas ng pinto. Yan o. So, ganyan siya magbukas. Kaya kahit hindi mo siya pagbuksan, papasok yan ng bahay nang hindi mo kailangan ipagbukas. Samantalang yung tatlo makukulit. Naku, kailangan mo ipagbukas ng pinto yun. So, ayan na siya. Magpapahinga na siya dyan. Gustong-gusto niya sa sahig kasi malamig yung sahig. Ayaw niya ng may sapin eh. Kung minsan mas gusto niya sa sahig kasi malamig. So, next week, ako po ay magiging komadrona. Ang journey kong ito ay para sa kanya. Sa ating pregnant dog, sana ay bahala na si God. Sana maging safe ang kanyang panganganak. So, that's it for today. Thanks for watching. I hope you learned something. This is bago sa aking journey. Bahala na si God sa amin. Ay. Ito nga pala yung ginagamit kong ilaw sa aming CR. Kasi nga yung ilaw namin pag binuksan kasabay yung exhaust fan. So ayaw naman nating lamigin sila. Kaya itong ilaw na itong ginagamit ko. Bali LED lights yan. So kinakabit ko lang yan dun sa wall. Para may ilaw lang kahit papaano. So, ayaw natin kasi na nahanginan masyado sila, lalo silang may stress sa sobrang lamig. So, yan aking ginagamit. So, bye! Thanks for watching!